naman sabi ni Fiscal EJ sa bagay na yan, mga kababayan, kapag ang notaryo ay peke, 'di ba? Oh. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay Mami PR. ni Kuya Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni Bitin. former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa yung dating bahay ni Michael Yang. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Paano nyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security Buti pa kayo, alam nyo yung bahay ni Michael Yang sa Malacanang. na dati yung kasama na nung Oo. panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw, we'll talk about the controversy surrounding the affidavit of Orly Regala Gutesa, which has recently been disowned by Attorney Petchi Rose Espera dahil daw sa peke ang notarization. Pero teka, does this automatically mean na peke rin ang laman ng affidavit? Or does it simply highlight procedural flaws but not necessarily the truthfulness of the testimony? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's be clear. Notarization merely converts a private document into a public one. Kung peke ang notarization, it loses its public character, pero hindi ibig sabihin na hindi totoo ang mga statements sa loob nito. In fact, kahit private documents can still be admissible in court, Para ano tayo basta dito? ma-authenticate lang. Ang gusto natin palabasin dito, hindi tayo bias, mga kababayan ha. Kaya pinakikinggan natin yung mga pahayag ng mga legal luminaries. Kaya nang si Gutesa ay tumistigo under oath before the Senate Blue Ribbon Committee, pwede na nating masabing na-cure ang defect ng notarization. From that point, he was already bound by perjury laws and by the scrutiny of the Senate. Pero ang tunay na tanong, is he telling the truth? That's a separate matter entirely. Now, here's why things get tricky. Kahit pa totoo ang mga laman ng affidavit, the fact remains, kung alam ni Gutesa na peke ang notarization at ginamit pa rin niya ito, he could be liable under Article 172 of the Revised Penal Code for the crime of use of falsified documents. Tatlong elements ang kailangan. Number 1, alam ng offender na falsified ang dokumento. Number 2, ginamit niya ito in an official proceeding, gaya ng Senate inquiry in aid of legislation. At number 3, may damage o at least intent to cause damage. At malinaw ang damage dito. His affidavit implicated Congressman Zaldico and former Speaker Martin Romualdez sa alleged ghost flood control projects. Kung siya mismo ang nag-falsify, mas mabigat. Falsification of a public document under Article 171 of the Revised Penal Code. Now, let's go to credibility. Hindi sapat na may affidavit at oath. The witness himself must withstand scrutiny. To me, several red flags come into play. Una, yung aspect of corroboration. Oo. May ibang testigo o documentary evidence ba to confirm the alleged ghost projects and cash deliveries? Okay, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko kanina na mahalaga po, yung corroboration. Tinatanong ni Fiscal AJ, mayroon bang makakapagpatunay na mga kasamahan mo, tao, na magsasabi na totoo yung mga cash deliveries? Again, mga kababayan, mukhang hindi po masusunod yon. Bakit kanyo? Those people na binabanggit niya, di ba pinakita ko sa inyo, si Mark Bunagan, Mark Bunagan at itong si Alan Coliseo, tama ba yon mga ka-GP? Wait lang, balikan natin para sigurado kung tama yung pangalan na aking pong binanggit. Si Mark Bunagan, tama yung isa. Tapos itong isa si Alan Coliseo, tama rin mga kababayan. Tinatanggi po
yung sinasabi niyang sila po ay nagdi-deliver ng cash dito sa bahay ni Saldico at itnong si Speaker Martin ex-Speaker Martin Romualdez. So paano yon mga kababayan? Meron na kaagad dun, butas. Mabigat ang paratang, Oo. kaya dapat may kasamang ebidensya. Tama. Pangalawa, background. Mm-mm. Gutesa was presented as a surprise witness by Senator Marcoleta Oo. na kilalang kritiko ng Marcos administration. Okay. Dagdag pa, may ulat na dati siyang empleyado ng ilang opisyal under the Duterte administration. Patay tayo dyan. Aha, mga kababayan. Talaga may kaduda-duda dito, di ba? Oh, This raises the issue of political motivation. political motivation. Pangatlo, method of presentation. Mm-mm. Bakit hindi dumaan sa tamang proseso? Senator Lacson, as Blue Ribbon Chair or the DOJ, could have assisted in preparing the affidavit. Instead, surprise witness agad, which naturally breeds skepticism. Mm-mm. At pang-apat, So, ito yung sinasabi natin nakakaiba. Mga kababayan, surprise witness. Binaypas nila itong si Ping Lacson. Which is, ang nakikita natin na maayos na proseso doon sa House. Binibet muna nila, mga kababayan, at ina-assess itong witness bago nila iharap dito po sa Senate Blue Ribbon Committee or anumang pagdinig. Pero dito, ibang nilapitan. Di dapat yung chairman. Hindi dapat, mga kababayan. Hindi si Marcoleta. Or pwede sabihin natin, si Marcoleta ang nilapitan dahil siya ang gusto. Kunwari lang, siya ang gusto. Mas may tiwala sa kanya yung witness. Pero dapat, mga kababayan, yung witness na yan, ihaharap ngayon ni Marcoleta dito kay Ping Lacson. At sa kanila i-assess, sa kanila pag-uusapan, may kredibilidad ba itong tao na ito? Itong tao ba nito ay tama ang sinasabi? Meron bang katibayan ang sinasabi ng tao na to bago natin tanggapin? Na humarap sa proceedings, na humarap dito po sa Senado. O baka gusto lang nitong manira ng tao? Lalabas, magpapangalan ng tao. It seems like to me, and it appears to me, mga kababayan, na ganun na nga. Di ba? They even surprise the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee na dapat dumaan sa proseso. Ang mag-assist dapat niyan, mga kababayan, the DOJ and also the chairman of the Senate Blue Ribbon. Bakit si Marcoleta? Sabihin natin, babalikan ko yung binanggit ko kanina. Dahil baka GP siya ang gusto. Baka GP dahil sa kanya may tiwala. Oo, ganun na nga. Pero, is he the chairman? Siya ba ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Di ba? If you still remember, mga kababayan, si Marcoleta, nung siya po ang Senate Blue Ribbon Committee, galit na galit yan na siya po ay nasasapawan. Anong sinabi niya kay Kiko Pangilinan? Nung itong si Kiko ay may binanggit na gusto niya po na magtayo ng independent commission or independent, tama ba? Independent commission para mag-imbestiga regarding this flood control anomalies. And at the same time, nung itong si Ping Lacson ay nag-deliver ng kanyang privilege speech doon po sa plenaryo, galit na galit itong si Marcoleta. So why is that, mga kababayan, itong si Marcoleta ay hindi ata natatandaan nung siya pa ang nakaupong chair na ayaw niya na siya po ay nababypass. Ayaw niya na siya ay nasasapawan. Bakit ngayon si Marcoleta ay hindi po dumaan sa tamang proseso? Gusto niya bang agawin ng spotlight? O gusto lang nilang manira ng tao? Diba? O, Jemmy Boy Bahe, binaliwala nila yung power ni Lacson. Yung pagiging chairman ni Lacson ay binaypas nila. So, sa madaling sabi, mga ka-GPnatics, lumalabas ngayon na mayroon silang iniiwasan. Di ba?
May iniiwasan sila at may kinakatakutan. Refusal of Witness Protection Program. Usually, whistleblowers beg for government protection. Tama. Pero siya tumanggi, claiming na kaya niyang ipagtanggol ang sarili dahil isa siyang dating Marine at may baril siya. But why refuse? Could it be dahil sa WPP masusuri ang kanyang credibility at baka lumabas na hindi pala siya truthful? Yan. Okay, mga kababayan, dikit-dikit yung pinag-uusapan natin dito ha. Hindi lang akala nyo bunganga lang yung umiiral sa akin kanina. Yung sinasabi ko na baka mabuking, baka masiwalat, or baka mabungkal yung itinatago nito. Lahat yan kabit-kabit. Hindi po ako nagsasalita dito na walang basis. Yung binibitawan ko dito, pabiruban ako, mga kababayan, may laman. Di ba? Kasi sa WPP, alam natin na bago ka maipasok sa WPP, alam natin na maraming katanungan, evaluation, assessment na gagawin sa'yo. Ahalungkatin, mga kababayan, yung pagkatao mo. Hahalungkatin, hahalukayin yung mga pahayag mo. Inaantay siya sa DOJ. Bakit hindi nagpakita? Ito ay sumasagot sa katanungan natin. Ayaw mo ba na mahalungkat ang mga itinatago mo? Or ayaw mo ba na malaman ng taong bayan or malaman ng DOJ na ang lahat ng ito ay peke? And I do believe, mga kababayan, as a witness, diba? As a witness, lahat tayo, we are hoping for the security of our life and our family's life. Hindi sapat na sabihin mo, I refuse because I have a gun to protect myself. Oh my gosh. Diba? Oh my gosh. Hindi sapat yon, mga kababayan. Kasi ang lahat ng tao, ngayon lang ako nakakita na lahat gusto nila ng proteksyon dahil nag-aalala sila sa pamilya nila. Nag-aalala sila sa sarili nila. Eto nung una, nag-aalala kuno sa kanyang apidabit. Biglang nung sa dulo, hindi. It appears to me that he afraid of something. He afraid. Diba? He is afraid, mga kababayan, na lumabas po ang katotohanan. Nako, mukhang mayroong mga madadali dito Kung mapapatunayang nagsisinungaling si Gutesa, then perjury charges await him. Let's not forget also Senator Marcoleta. Okay. Kung alam niya na may falsification, or worse, kung siya ang nag-initiate nito, his liabilities are serious. Ano? Pwede siyang magkaroon ng criminal liability. Oy, Marcoleta! Nako, criminal liability. At syempre, pag may criminal liability, pwede nang isama yung disbarment. Diba? Sinungaling. Nasa kanon yan. Marcoleta, yung mga abogado should be professional at all times. Sabi ko sa iyo dapat bago ka pumasok dito, sinunod mo muna. Sabi nyo, please follow and sundin natin ang batas at all times. Bago sana magsabi ng ganyan, tingnan muna natin yung sarili natin. Sinusunod mo ba yung inyo pong baka may magalit dito mga INC. Sundin nyo muna yung doktrina niyo Wag selective para kay Marcoleta pero yung iba tinitiwalag. Magagalit na naman yung mga INC. Marami kasi akong kilala na gustong pumasok sa politika. Nung tumakbo, anong ginawa? Dinisiplina. Tiniwalag. Ba't si Marcoleta, 18 years plus
6 years. Nandyan pa rin sa politika. Huwag niyo ko sisihin. Sasabihin ng iba, wala kang karapatan para siya ay para questionin ang kanyang pagiging senador. Wala kang karapatan para questionin na siya ay tumakbo sa politika. Sabi nung iba, mag-ano ka muna, mag-INC ka muna, mag-member. Bakit ko nalaman na mayroong doktrina na ganyan? Dahil ako ay dating member ng INC. 'Di ba? At nung member ako ng INC, yan yung time na marami akong alam na tumakbo sa politika, hindi lang si Marcoleta. Lahat yun natiwalag. Si Marcoleta nananatili nakatayo. At hanggang ngayon, nagpapatuloy. Bakit plus 6 years? Kasi 6 na taon sa Senado eh. So, in total yun, 24 years. Pero walang pumapansin. 'Di ba? Use of falsified documents or direct participation in falsification. Pwede rin siyang magkaroon ng professional liability, disbarment proceedings as a lawyer. At pwede rin siyang magkaroon ng institutional liability. Okay. Possible sanctions from the Senate Ethics Committee ranging from reprimand, suspension, or even expulsion. Removal na lang. Wag nang ano. Ba't suspension pa, removal na lang? Bakit kanyo? Pamamarisan lang yan eh. 'Di ba? Tandaan po natin ito. The credibility of the Senate as an investigative body rests on the integrity of its processes. Kung mismong mga senador ay sangkot sa paggamit ng falsified documents, nawawala po ang legitimacy ng inquiries in aid of legislation. Ano daw? Wait lang. Balikan ko lang. Kung mismong mga senador ay sangkot sa paggamit ng falsified documents, nawawala po ang legitimacy ng inquiries in aid of legislation. Ay, naku po, kapag ang senador ay ginamit ang mga falsified na documents, mga kababayan, kumbaga sila ay pumapayag na gamitin ang mga falsified documents, nawawala ang gamit saysay. ng falsified documents, nawawala po ang legitimacy ng inquiries in aid of legislation. Ano na yon? Inquiries of protection. Inquiries? Anong tawag doon, mga kababayan? Inquiries for the protection and to acquire money. Sabi ni Teodoro Carag, Sir GP, baka malaki abuloy ni Marcoleta tuwing pasasalamat ng INC. Yan ang hindi ko po alam, mga kababayan. Ayaw ko pong sagutin yan. Ang sa akin lang, 'di ba? Ang sa akin lang talaga, napaka-unfair naman nun. It should be applied to everybody as general. 'Di ba? Hindi 'di ba? Hindi pwedeng selective ka lang. Sabihin ng iba yan kasi ang nakalaan sa kanya eh. Hindi dapat, 'di ba? Ang nakalaan sa kanya maging abogado. Dapat mag-abogado na lang siya ng Diskaya. Huwag na siya magsenador. Isama na daw yung falsification of ugly face para kay Marcoleta, sabi ni Mamona Nases. Ikaw buwisit data nga Marcoleta. Inquiries in aid of kasinungalingan. Inquiries in aid of protection of the Diskayas and the Dutertes. Inquiries of the interest of intention. Intention to what? Ang bilis ngayon ng karma, ikaw ngayon ang madidisbar. Maganda to, mga kababayan Medyo balikan ko lang yung sinabi ni Fiscal EJ sa una kasi hindi ko napakinggan na masyado akong dito yon. Affidavit of Orly Regala Gutesa, which has recent lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw, we'll talk about the controversy surrounding the affidavit of Orly Regala Gutesa, which has recently been disowned by Attorney Petchi Rose Espera dahil daw sa peke ang notarization. Ay, wait lang, ito maganda. Sabi ni Angelo Cadilina, Marcoleta in aid of protection. Pero teka,
Does Oo. this automatically mean na peke rin ang laman ng affidavit? Or does it simply highlight procedural flaws but not necessarily the truthfulness of the testimony? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's be clear. Notarization merely converts a private document into a public one. Kung peke ang notarization, it loses its public character, pero hindi ibig sabihin na hindi totoo ang mga statement sa loob nito. Okay. Okay, malinaw mga kababayan. Malinaw. Sinasabi ni Fiscal EJ, okay? Mga kababayan, kapag peke ang notaryo, ang nangyayari ay nawawalan lang ng saysay yung nasabing statement or affidavit. Pero, mga kababayan, hindi nangangahulugan na peke raw yung nasa loob nito. Mga kababayan, ano ang nakakapagpabago dito? Pero nagkakaroon tayo pa rin ng doubt, 'di ba? Peke 'yon, hindi pwedeng ipresenta kasi 'yon dahil peke nga yung notaryo, mga kababayan. So, ngayon, dahil ito naman ay pinanunumpaan niya doon sa Senado, nagbabago yung nung nature. Nagbabago yung nature. Kaya lang mga kababayan, doon nga natin isasabit yung kung ito ay nagawa mong pikiin, yung pirma, aasahan ba namin na yung sasabihin mo dito sa Senado ay tama? Kung kaya mong gawin doon, you can do it as well in this investigation. Tama? Oh. In fact, kahit private documents can still be admissible in court basta ma-authenticate lang. Kaya nang si Gutesa ay tumistigo under oath before the Senate Blue Ribbon Committee, pwede na nating masabing na-cure ang defect ng notarization. From that point, he was already bound by perjury laws and by the scrutiny of the Senate. Pero ang tunay na tanong, is he telling the truth? That's a separate matter entirely. Now, here's why things get tricky. Kahit pa totoo ang mga laman ng affidavit, the fact remains, kung alam ni Gutesa na peke ang notarization at ginamit pa rin niya ito, he could be liable under Article 172 of the Revised Penal Code for the crime of use of falsified documents. Okay. Imposible naman natin, eto kasi ang tanong dyan, Fiscal EJ 'di ba? Imposible na binitbit ni eto ang tanong, mga kababayan, 'di ba? Ang tanong ni Fiscal EJ, kung alam ba niya na falsified yung document. Ito lang siya ang nagbitbit niyan. At the same time, mga kababayan, kaya na rin sigurong sagutin. Kahit tayo lang. Kung sinasabi ng may pirma doon na hindi siya yon, mga kababayan, alam naman natin ito ay sworn and subscribed before sa tao na yon. 'Di ba? Yung abogado na yon, ang notaryo publiko. Mga kababayan, isipin nyo sabi kasi ang tanong, alam ba ni Gutesa na ito ay falsified or hindi? Okay, establish muna natin. Kapag peke yun, ibig sabihin, alam mo na falsified yun. 'Di ba? Alam mo na falsified yun, bakit i-present mo pa rin? Alam mo sa sarili mo na hindi ka nag-sworn and subscribe before that person, before that attorney or abogado or notaryo publiko. So, sagot na yon, mga kababayan. Establish na bago mo bitbitin itong affidavit na to, alam mo sa sarili mo na ito ay kung falsified or hindi. 'Di ba? Bilang isang tao, bilang ikaw ang may-ari ng affidavit na yan, alam mo sa sarili mo kung ikaw ay nag-sworn and subscribe before that tawag dito, notary public. Sa officer na yan. Mga kababayan, 'di ba? Maliwanag na maliwanag 'yon na alam niya. So, ibig sabihin liable siya dito. Elements ang kailangan. Number 1, alam ng offender na falsified ang dokumento. Number 2, ginamit niya ito in an official proceeding, gaya ng Senate inquiry in aid of legislation. At number 3, may damage o at least intent to cause damage. Ayan, mga kababayan, mukhang siya ang nabalikan dito.
'Di ba? Alam niya sa sarili niya dahil hindi siya nag-sworn at nag-subscribe before that officer. Tapos ngayon gagamitin mo yung falsified documents in an inquiry. So, mga ka-GPnatics, tapos may intention ka to damage, 'di ba? Ayan, sa pool siya dito. At malinaw ang damage dito. His affidavit implicated Congressman Zaldico and for Ano po yung nasa likod ko? Ma'am Carmina B. Aso. Ito. Yung aso ko po ata yun. Aso. Yung aso ko po. Ayun. former Speaker Martin Romualdez sa alleged ghost flood control projects. Kung siya mismo ang nag-falsify, mas mabigat. Falsification of a public document under Article 171 of the Revised Penal Code. Now, let's go to credibility. Hindi sapat na may affidavit at oath. The witness himself must withstand scrutiny. To me, several red flags come into play. Una, yung aspect... Yes po, law means shorts. Pinakita ko na po kanina, yung sinasabi niya na kasama daw niya na nagbubuhat ng mali-maletang pera, ay nagsasabi po na hindi totoo yung kanyang mga tinuran, yung kanyang mga binitawang statement. Nagbigay na po, pinakita ko kanina. Of corroboration. May ibang testigo o documentary evidence ba to confirm the alleged ghost projects and cash deliveries? Mabigat ang paratang, kaya dapat may kasamang ebidensya. Pangalawa, background. Gutesa was presented as a surprise witness by Senator Marcoleta na kilalang kritiko ng Marcos administration. Dagdag pa, may ulat na dati siyang empleyado ng ilang opisyal under the Duterte administration. This raises the issue of political motivation. Pangatlo, method of presentation. Bakit hindi dumaan sa tamang proseso? Senator Lacson, as Blue Ribbon Chair or the DOJ, could have assisted in preparing the affidavit. Instead, surprise witness agad, which naturally breeds skepticism. At pang-apat, refusal of witness protection program. Usually, whistleblowers beg for government protection. Pero siya tumanggi, claiming na kaya niyang ipagtanggol ang sarili dahil isa siyang dating Marine at may baril siya. But why refuse? Could it be dahil sa WPP masusuri ang kanyang credibility at baka lumabas na hindi pala siya truthful? Kung mapapatunayang nagsisinungaling si Gutesa, then perjury charges await him. Let's not forget also Senator Marcoleta. Kung alam niya na may falsification, or worse, kung siya ang nag-initiate nito, his liabilities are serious. Pwede siyang magkaroon ng criminal liability for use of falsified documents or direct participation in falsification. Pwede rin sa madaling sabi, mga kababayan, si Marcoleta at itong si Gutesa ay siguradong magsasama sa kulungan. Siyang magkaroon ng professional liability, disbarment proceedings as a lawyer. At pwede rin siyang magkaroon ng institutional liability, possible sanctions from the Senate Ethics Committee ranging from reprimand, suspension, or even expulsion. Tandaan po natin ito. The credibility of the Senate as an investigative body rests on the integrity of its processes. Kung mismong mga senador ay sangkot sa paggamit ng falsified documents, nawawala po ang legitimacy ng inquiries in aid of legislation. The disowning of the affidavit. Teka lang, sabi ni Charito Sambrona, ka-GP, tanong ko lang, saan at paano kaya nailagay yung mga doc, page at series sa documents ni Gutesa kung hindi siya nagpunta sa notary public? Okay. Mga ka-GPnatics, kung hindi siya, eto na nga di ba? Kung hindi siya nagpunta, hindi siya nag-sworn, hindi siya nag-subscribe before that official, mga kababayan, masasagot nyo na siguro kung sino gumawa nun. 'Di ba? Masasagot nyo na kung sino gumawa ng peking dokumento. Peking affidavit, fabricated. 'Di ba? Affidavit by Attorney Espera shows a flaw in procedure, but it does not automatically erase the substance of Gutesa's allegations. The truthfulness of his testimony must still be independently verified.
Okay, sabi dito, paano kung sabihin ni Marcoleta na hindi niya alam na peke pala yung notary? Simple lang yan. Kahit pag sinungalingan niya yan, mga kababayan, kailangan ng corroboration. Pag sinabi napaamin itong si Gutesa, it was directed by Marcoleta, patay na siya. Sa ethics committee sigurado ang punta nito. 'Di ba? Yun lang yun, mga kababayan. Both Gutesa and Senator Marcoleta face potential consequences. Gutesa for falsification, use of falsified documents, or perjury. Marcoleta for possible criminal liability, disbarment, and Senate discipline. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Ayun, mga kababayan, napakagaling ng paliwanag ni Fiscal AJ sa ganitong usapin. Mga kababayan, ito ay talagang masasabi po natin point by point ang kanyang mga binitawan, ang mga kanyang mga tinuran dito na kung paiksiin natin, mga ka-GPnatics, mukhang may pupuntahan ang mag-amo, ang aso at ang bulldog. Ay, aso tapos bulldog. Sorry naman, mga kababayan. Etong si Marcoleta at itong si Gutesa. Okay? So, eto na nga po, mga kababayan. Yan na lamang po. Hanggang dito na lamang. At ako po ay magpapaalam na muna pansamantala at magkita-kita tayo sa mga susunod na live streaming natin. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Sana po ay sa mga susunod na hearing, galingan pa ng mga senador natin ang pagtatanong. Huwag kayong pumayag na kayo ay pinapaikot ng isang Marcoleta. Diba? Dapat